Sakitin na at di ako matulungan dito sa bahay. Obligasyon ko pang alagaan pagka may sakit. O anong gusto mong gawin ko? Ipagtabuyan ko nanay ko. Ano nangyayari sa inyo? Mrs. Anong gusto mong gawin ko? Bantayan ka araw at gabi? Ganun ba? Ibigay mo naman sa akin kahit bahagi lang ng karapatan ko. Ng asawa mo. Puso ko'y dinihan mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay. Ako'y iyo habang buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Normally, pag meron tayong mabibigat na problema o kaya tayo dumaraan sa mga matitinding pagsubok sa ating buhay, kanino tayo lumalapit? Hindi ba unang-una sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya? Kasi nag-e-expect tayo na sila ang tutulong sa atin, magbibigay sa atin ng comfort, tutulong sila para gumaan ang ating kalooban. Pero paano naman? Kung yung mga nilapitan natin, sila pa itong lalo magpapabigat ng ating kalooban, sila pa itong dadagdag sa ating mga pinoproblema. Panoorin po natin ang kasaysayan ni Aling Salud sa ating episode sa hapong ito na pinamagatang Palimos ng Pagmamahal. Sorry. Ako ka ng tricycle, ha? Oo. Bilisan mo. Opo. Sagot, hanggang ngayon pa naman nanghihinayan ka pa rin. Bakit? Hindi ka ba lang hinayang? Alam mo, Salod, kahit ilang libong beses tayo manghinayang, wala na tayong magagawa dyan. Kundi ibenta ang bahay na yan. Ano na gusto mo? Mailit yan ng bangko o kahit konti makikinabang tayo? Masyado ka lang sentimental eh. Pwede naman tayo magpagpagawa ulit balang araw. Ano mali mo? Mas maayos pa, mas maganda pa dyan. Kaya nga tayo lulus ng Maynila sapagkat nandun ang oportunidad. Makakapunta ulit tayo. Kailan pa? Matagal natin pinag-ipunan yan, Kanor. Matagal natin pinaghirapan. Alam ko, pero tapos na yon. Tumahimik ka na lang. Napakahalaga sa akin ang bahay na yon. At ewan ko kung totoong naiintindihan ni Kanor ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Bawat bahagi at piraso ng bahay na yon ay katumbas ng pawis at dugo sa aking katawan. Taong 1969 nang magpakasal kami ni Kanor. Mekaniko lang si Kanor. Mahina ang kita at mahirap ang buhay namin. Pero dahil sa tiyaga ay naging maayos at tahimik ang unang taon ng aming pagsasama. Dalawa ang aming naging anak, isang lalaki at isang babae. Pero ilang buwan pa lamang, namatay na ang anak kong babae. Isa yon sa maraming pagsubok sa aking buhay. May panahon na nawala ng trabaho si Kanor at kailangan kong maglabada para suportahan ang aming pamilya. Pansamantala din kami nagkahiwalay noon nang matukso siya sa ibang babae. Pero yon ay madali kong kinalimutan nang bumalik siya at humingi ng tawad. Sa pagdaan ng panahon at sa awa ng Diyos ay guminhawa ang buhay namin
nang makapagtrabaho siya sa Saudi. Nakapagtayo kami ng bahay sa aming lugar sa Camiguin at unti-unting nakapagpundar ng aming kabuhayan. Naputol ang magandang kapalaran yon nang magkasakit si Kanor at hindi na makabalik sa Saudi. Ipinasya na lang namin na isanla sa bangko ang bahay at lupa para maging puhunan sa isang negosyo. Dahil sa kawalan ng karanasan, bumagsak yon. Para hindi mailit ang aming bahay at lupa, nagdesisyon si Kanor na ibenta yon sa isang kaibigan at lumuwas kami ng Maynila. Tutol man ay wala akong magawa kundi ang sumunod. Pinalag na mapasok sa isang pabrika sa Marikina si Kanor sa tulong at rekomendasyon ng isang kamag-anak ko. Dito rin nagpatuloy at nakapagtapos ng pag-aaral ang aming anak na si Danny. Maayos ang takbo ng buhay namin at ang akala ko, wala nang mabigat na pagsubok na darating. Hindi ko inisip na ang katahimikan ay pansamantala lamang. May nagbabanta pala na unos. Asa nga pala, Sunod? Paghanda mo ako ng ilang bihisan. Baka mga ilang araw ako rin makauwi dito. Papalit daw kami ng shift. Kaya mahirapan ako umuwi dito. Lalo na kung alanganin ng oras. Bakit? Saan ka naman tutulog? Yung mga empleyado, merong mga quarters doon, kaya hindi problema yon. Ang ibig mo sabihin, parati ako mag-iisa dito. Andito na ba ng anak mo, ah? Para namang hindi mo kilala yung anak mo. Maaasahan ko ba yan? Mukha atang parating nasa bahay ng nobya niya yun. Kaysa sa dito sa atin. Iya mo na, binata ng anak mo eh. Ano pa ba? O sige, ihanda mo na yung mga damit ko. Tanghali na at baka mahuli ako. Yun lang. Sige. Danny, saan ka naman pupunta? Susunduin ko si Delia kasi naipangako ko na lalabas kami ngayon. Papanood ko siya ng sine. Huwag ka na muna umalis. May sakit ako eh. Nanay naman. Parang naman kayong bata niyan eh. Inay, lagnat lang ang sakit niyo. Kung umasta kayo, para kayo mamamatay na. Tsaka isa pa, ano gagawin ko kung hindi ako aalis ngayon? Tutunga nga ako maghapon, magbabantay sa inyo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, mayroon naman akong mga utusan. Baka sakaling may kailangan ako. Nay naman, nandyan lang ako sa kabilang bahay si Aling Bebeng. Kahit anong oras pwede kayo makisuyo sa kanya. Asya, kung hindi ka mapigilan bahala ka. Pero tawagan mo ang tatay mo at sabihin mo na kung pwede, umuwi na muna siya ngayong gabi para may kasama naman ako dito. O sige yun, Nay. Para sa inyo, tatawagan ko si Tay. Para sabihin ko sa kanya, wala kayong kasama ngayong gabi. Okay? Sana ako, Nay. Ay, ako... Nanay naman. Nagiging okay na kayo yun eh. O siya, sige ho, alis na ako. Kasalan yun eh, nagkakaganyan ka na. Siguro nabunggo ka lang. Imposible, Kanor. Nagkalat itong basa sa buong katawan ko. Anong gusto mong palabasin? Malubay ang sakit mo. Ganun ba? Pwede ba, Sunod? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Dala lang yan siguro ng lagnat mo. Sumingaw kung ano sa loob ng katawan mo. Parang tigdas. Ganun. Walang kwento yan. Pagbihira ka naman, oh. Inuuwi mo pa ako dito? Yun ang pala ang problema mo? Gusto ko lang matiyak kung ano talaga ito. Kung gusto mo,
Kumonsulta ka. At huwag akong inaabala mo. Ha? Sige. Pahinga na ako. Hanap ako bukas. Sisingin mo ako, ha? Sige, baro. Pabihira naman yung asawa mo. Parang walang pag-aalala sa'yo. Ilalagnat ka na nga mas inuna pa niya ang trabaho niya. Wala ko sagot, ano ba namang klase asawa yung nakuha mo? Sabihin na natin na mahal niya ang trabaho niya. Pero sus Mariosep naman, mas importante pa ba yun kaysa sa'yo? Ano pa naman yung mag-absensya ng isang araw nang masamahan ka sa doktor? O kaya masilip man lamang ang kalagayan mo sa inyo? Ay, madalang pa sa patak ng ulan kung sumipot sa inyo yun eh. Ay, nako. Salud. Hindi naman sa nakikialam ako. Kaya lang hindi ko mapigil ang sarili ko na maawa sa'yo. Ito naman yung sinasabi ko. Talagang mas masama ang loob ko. Natural! Alin? Kung sa akin nangyari yan, nako, baka matagal na akong nagwala. Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Natitiis mo ang kalagayan mo. Tulad nga yan. Naturingan, may anak ka. Pero yun, hindi mo rin maasahan. Nang mag-umpisang lumabas ang mga pasa sa aking katawan, pinagwalang bahala yon ng aking asawa. Gayon din ang anak ko na walang panahon para asikasuhin at isipin ang aking kalagayan. Unti-unting naging miserable ang aking pakiramdam. Kaya napilitan akong kumonsulta sa doktor kahit wala akong sapat na pera. Mabait at maunawain naman ang doktor at kaagad niya akong tinulungan na mabigyan ng iba't ibang eksaminasyon. Dumating ang isang kamag-anak ko mula sa Cebu at siya ang nakipag-usap sa doktor tungkol sa aking karamdaman. Pero hanggang umalis siya at bumalik sa Cebu, ay wala siyang binanggit tungkol sa aking sakit. Wala ring sinabi ang doktor sa akin, maliban sa binigyan ako ng maraming gamot para inumin. Isang araw, dumating ang sulat sa aking asawa mula sa aking kamag-anak. Bakit? Ano bang sinabi ni si Miguel? Wala. Anong wala? Bakit? May problema ba? Ano sinabi ni Tio Miguel? Sabihin mo na nga sa akin. Talaga ba gusto ko malaman? Kaya huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kung ano yung sinabi ni Tio Miguel sa sulat, yun ang sabihin mo sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Kaya, basahin mo. Kung ano yung pinagtapat ng doktor sa kanya tungkol sa iyo. May leukemia ako. Malaman ko kung gaano kalala ang aking sakit. Parang hindi ko makayanang tanggapin yon. Unti-unti, tuluyang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Kanor. Lalong naging bihira ang kanyang pag-uwi sa bahay. May mga panahong may sakit ako at halos hindi makabangon. Pero hindi pa rin siya nag-aksaya ng panahon para alagaan ako. Bukod doon, bihira na
para sa akin. May mga araw na kailangan pang puntahan ko siya sa pabrika para lang makausap. Sa mga pagkakataong yon, awang-awa ako sa aking sarili. Para akong isang pulubi na namamalimos sa kanya. Pero tinis ko yun. Wala akong ibang aasahan. Samantala, nag-asawa ang aking anak. At kasama ang aking manugang na lumipat sila ng tirahan. Tuluyan na akong naiwan at namuhay ng nag-iisa. Ay! Marisalud! Marisalud! Halika! 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 Oh, Mari! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Maputla ka. May sakit ka na naman, ano? Ang galing mo lang sa doktor eh. Ano nag-iisa ka? Sino naman ang maaasahan ko? Alam mo namang matagal nang wala si Gani. Kung sa bagay nga. Pero alam mo, hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa ng ganyan ang kalagayan mo. Sana pinatawag mo ako para samahan kita. Mari, hiyang-hiya na nga ako sa'yo eh. Pambihira ka naman, oo. O, saan ngayon ang punta mo niyan? Dapat umuwi ka na, magpahinga ka na. Hindi. Pupunta ako sa pabrika. Kailangan ko makausap si Kanor. Manghihi ako ng pera para pambili ng gamot at pagkain. Mag-iisang linggo na hindi siya umuwi. Naku, Mari. Magpabiyahe ka pa papunta sa Marikina sa ganyang kalagayan mo. Aba, naku, Mari. Dinaig mo pa, magpapakamatay. Hindi maaari. Kailangan ko siyang makausap. Hindi, Mari. Naku, magpahinga ka na. Baka kung mapano ka pa sa daan. Halika, hahatid na kita sa inyo. Hahatid kita, ha? Ay, naku. Huwag kang mag-alala, ha? Ako bahala. Pag malakas-lakas ka na at saka ka na pumunta roon. Pero sa ngayon, ako na ang bahala. Tatawagan ko siya. Ako mismo ang tatawag sa kanya. At pauuwiin ko siya rito. Pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Ha? O, halika na. Rado! Ikaw na muna bahala dyan sa tindahan, ha? Alis muna ako sandali. Kasi, aling salud. Dito ako sa Oh, kumusta na pakiramdam mo? Buti-buti naman. Eh, bakit nagtatrabaho ka na kaagad? Baka mabiyanat ka niya na. Wala namang gagawa nito para sa akin. Kung sa bagay nga, yan ang hirap na nag-iisa, no? Ay, siya nga pala. Dito ba nanggaling yung boy ni Mrs. Pascual? Oo. Eh, bakit may dala siyang TV? Saan galing yun? Mare, sa akin yun. Ha? Pinangbayad ko sa renta dito. Galit na nga sa akin si Mrs. Pascual. Dahil 3 buwan na akong hindi nakakabayad dito. Kulang pa nga daw yun. Dahil luma daw ang TV. Problema talaga. Bakit? 3 buwan lang ang palugit mo dito sa akin. Kung hindi pa daw ako makakabayad, kailangan na daw niya akong palisin dito. Alam na ba ng asawa mo yan? Wait, anong sabi niya? Anong balak niyang gawin? Bahala na daw ako. Dahil may natutuloy naman daw siya sa pabrika. Ano? Eh, saan ka pupunta? Oh, Nay, ano ginagawa niyo rito? May dala pa kayong maleta. Pasensya ka na kung naistorbo kayo, pero makikiusap sana ko sa'yo na dito na muna ako sa'yo. Bakit ikaw? Anong ba nangyari? Hindi na nagbigay ang tatay mo para magbayad sa renta. Kaya napilitan akong umalis doon sa bahay. Anak, wala na akong ibang matutuluyan pa. Mukhang malaking problema ho yata yan, Nay. Nani? Sino ba yan? Nay. Kayo pala. Nali ka po kayo.
Anak, hindi mo man lang ako patutuloyin. Manay, kain na ako kayo. Sige na. Nagkabay na ako kanina. Iwala ko na muna kayo. Aalis ako. Oh, eh saan naman kayo pupunta na eh? Sa tatay mo. Manghingi ako ng pera. Dahil kailangan kong bumili ng gamot at para makatulong din ako sa mga panggastos dito. Yun nga ho sana ihilingin ko sa inyo kagabi. Na sana, makahingi man lang kayong pansustento kay Itay. Alam niyo namang liit-liit lang na sweldo ko. Sapat na sapat lang panggastos namin mag-asawa pang araw-araw dito. Hayaan mo anak, at pipilitin ko. At saka, may inaasahan din akong pera na galing sa Cebu. Nangako yung Lolo Miguel mo na magdadalhan niya ako ng pera. Nakakatulong din sa atin dito yun. Sana nga ho, Inay. Eh, alam niyo naman nung gipit na gipit din kami mag-asawa. Napakaliit ho na sweldo ko. Sige anak. Bisa niyo! Ganda niyo mabuti. Hindi ko sinabi sa inyo ng tauhan nyo na dito ako. Sinabi niya. Kaya lang, alam mo naman tambat ang trabaho ko rito ah. Hindi kita pwedeng simayin maghapon. Hindi naman hihingi na estimahin mo ko ng ganun. Sinabi ko lang, huwag mo naman akong pahintayin ng matagal. Kanina pa ako dito ah. Gutom na gutom na ako. Bakit ba? Ano ba naman ba? Ano bang kailangan mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka man sa pupunta rito? Lalo ang pag-alangan ng oras. Nabala ako eh. Kanol, paano naman kita makakausap kung hindi ako pumunta dito? Hindi ka umuwi. Kailangan ko ng pera. Ayan, pera na naman. Kumusta yung gamot na pinili ko nung isang linggo? Baka naman sumumpong ang sakit ko pag pumali ako ng pag-inom ng gamot ko. Bihira ka oh. Yan talaga hirap sa'yo sa lod eh. Wala ka ng ibang dinadahilan kundi yung sakit mo. Aba, Salud, pwede ba? Magtipid-tipid ka naman. Yung pera dito, hindi ko pinapulot sa dyan lang. Pinaghihirapan ko. Oh, yan. Titirin mo yan, ha? Kung pwede sana. Huwag ka nang bumalik dito. Uwi na lang ako mamaya. Wala ka nang uuwian. Matagal na tayong pinalayas ni Mrs. Pascual sa bahay na inuupahan natin. Dahil hindi tayo nakakabayad ng utang. Asan ba si Danny? Bakit wala pa? Gagabihin daw ko sa overtime. Naman, inaabuso na niya ang katawan niya sa pagtatrabaho. Dumadalas na yung pag-overtime niya. Sabihin mo sa asawa mo na mahirap na magkasakit. Kailangan mo inay. Alam niyo naman kung buntis ako, di ba? Eh, naghahanda lang naman kami para sa bata. Isa pa, maliit ang sweldo ni Dani. Siya nga pala. Bumili ako ng groceries kanina. Ikaw nang magtabi ito. Nakakuha kayo ng pera kay Tay. Konti. Nakagalit nga sa akin eh. Masyado ako magastos. Hindi nila iintindihan na napakamahal ng gamot na binibili ko. Wala naman akong ibang maaasahan kung hindi siya. Dapat lang naman siguro maintindihan niya yung inay. Hindi naman ako kayo pwedeng umasa kay Dani sa pagbili ng gamot niyo eh. Eh inay, gusto rin naman namin tumulong sa inyo. Hindi rin naman namin magawa eh. Alam niyo naman gipit kami. Sana maintindihan. Naiintindihan ko.
Delia! Ano ba problema? Meron bang problema, ha? Kanina ka pa nagdadabog sa itaas, ha? Wala. Delia, alam kong meron. Pwede ba sabihin mo na sa akin? Nag-away ba kayo na inay? Hindi, pero naiinis ako. O saan nga? Kanino? Bakit? Kanino pa, di sa inayin mo. Dani naman. Hanggang kailan ba siya dito? Habang panahon na lang ba natin siya pang kakainin? Ha? Sawang-sawa na ako ah. Sakitin na nga't di ako matulungan dito sa bahay. Obligasyon ko pang alagaan pagka may sakit. Paano pag nanganak ako? Dagdag pakain. Para naman napakalaki na sinisweldo mo. O anong gusto mong gawin ko? Ipagtabuyan ko nanay ko. Ganun ba? Delia, naiintindihan kita. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din ako dahil doble kahit na ang ginagawa ko. Ang kaso mo nga, hindi ko pwedeng basta-basta ipagtabuyan ng nanay ko. Ano na lang ang gusto mo sabihin ng mga kapitbahay sa atin pag nalaman nila yon? Ha? Sa madaling salita, ganito tayo habang panahon ha. Di pamilya ka na. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Ang kaso mo nga, wala pa ako naiisip na paraan para ipagtabuyan ng nanay ko. Ano ba? O sige. Kung may naiisip kang paraan, bahala ka na. Iiwan ko sa'yo. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Basta tigilan mo yung kagatubog mo. Kanina pa sumasakit ang ulo ko sa'yo. Nag-iisang anak ko si Danny. At siya lang ang inaasahan kong mag-aalaga at magmamahal sa akin sa panahon ng aking katandaan. Buong buhay ko ibinigay ko sa pag-aaruga sa kanya at hindi ako naging maraming na ina. Pero wala akong kamalay-malay na kabaligtaran pala ang magiging kapalit ng pagmamahal ko sa kanya. Noon ay maayos pa ang pakikitungo nilang mag-asawa sa akin. Hindi rin ako nagkukulang at sa aking munting paraan ay pilit na tumutulong sa kanilang mag-asawa. Malaking bahagi ng gastos ko sa Maynila ay nagmumula sa pera na ipinadadala sa akin ng tiyuhin ko sa Cebu. Siya ang tangi kong kamag-anak na sa pagdaan ng mga taon ay hindi nagsasawang tumulong sa akin. Isang araw, nangyari ang hindi ko inaasahan. Delia? Delia? Danny? Delia? Delia? Sandali lang. Kayo pala, Aling Miling. Magandang umaga ho. Magandang umaga din ho. Gusto mo sana kayong kausapin tungkol dito sa bahay. Wala akong alam tungkol dito sa bahay. Hindi ba si Danny at saka si... yung asawa niya ang kinakausap mo tungkol dito? Hindi ko na nga sila naabutan kahapon. Mayroon atang pinuntahan. Hindi niyo ba alam? Nagpaalam mo kasi sa akin yung anak ninyo at saka si Delia. Uuwi ho yata ng Batangas. Doon muna ho yata sa magulang niya titira. Binili lang ho sa akin ibang gamit dito. Hindi ko alam na hindi pala kayo kasama. Umalis na anak ko. Bakit hindi nagpaalam sa akin? Saan na ako pupunta? Naku, hindi ko ho alam kasi hindi ho kayo pwedeng tumira dito dahil may kausap na ho ako para lumipat
sa akin ang aking anak. Masamang-masama ang loob ko. Napilitan akong umalis, dala ang ilang kasangkapan ng pag-aari ko. Nagpunta ako sa ilang kamag-anak na nandito sa Maynila, pero ayaw nila akong tanggapin. Pumayag naman ng isang pinsan ko na pansamantalang iwan ko sa kanila ang aking mga gamit. Maliit na pabor yun, pero pinasalamatan ko. Sa pagkakataong yon, magulong-magulong isip ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung kanino ako lalapit. Si Maring Bebeng ang naisip ko. Pansamantala akong nakituloy sa kanya. Minsan pa, lumapit ako sa aking asawa para humingi ng tulong. Mrs., wala ho dito yung asawa. Wala ho si Mang Kano. Balis ho siya. Hindi na, bali na. Dito na ako maghihintay. Hindi ho pwede, Mrs. Baka ho magalit. Bakit hindi pwede? Nagbago na ba ang patakaran nyo? Dati mo naman akong pumupunta dito Hindi ho naman sa ganun, Mrs. Kaya lang ho, wala rito yung asawa. Nagpunta ng San Pablo. Ilang araw na ho siya ron. Hindi ko ho alam kung kailan siya babalik, Mrs. San Pablo? Anong ginagawa sa San Pablo? Bakit nalidistino ba siya doon? Hindi ho. Inihatid lang ho niya yung isa sa kasamahan niyang babae rito. May sakit. Dadalhin daw sa ospital. Bakit naman pinag-aksayan ng panahon ng asawa kong babae niyan? May alam ka bang dahilan? Wala ho. Wala ho, Mrs. Sige, alis na ako. Sige ho, Mrs. Pasensya na ho kayo. Mrs. Ano nangyayari sa inyo? Mrs. Kung meron kayong problema, huwag kayo rito nagwawala. Kung hindi, palalabasin ko kayo rito. Ano? Mas binibigyan pa niya ng importansya ang kasamahan niya sa trabaho kaysa sa'yo, Mare. Awan ako, ayokong mag-isip ng masamaan at lalong ayokong dagdagan ng problema. Pero, hindi mo man naiisip na posibleng Hindi naman ako tanga. Nag-iisip din ako. Alam ko ang kahulugan mo. Kaya nga, masamang-masama ang loob ko. Kung bakit ako ginagawa. Hindi naman ako naging masamang asawa. anong binabalak mo
lalapitan ko. Kasi hihiyag ko lang dito. Bakit hindi mo siya demanda? Mari, may karapatan ka. Asawa ka niya. Sa katayuan mo sa ngayon, kailangan mo suporta niya. Lalong-lalo na ang sustento niya. Hindi ko naman siya mapagpilit eh. Nahihirapan nga akong kausapin siya. Ayaw niya akong harapin. Mare, karapatan mo ang humingi ng tulong sa kanya. At tungkulin niya na tulungan ka bilang asawa mo. Business epekto ng gamot na iniinom niya yun. Kaya ano talaga nagiging resulta, lalo pat nagka-chemotherapy treatment. Kaya nga, may mga certain side effects so yan. Kaparis yung pagkakalagas ng buhok. Tulad na takot na ako. Nauminom ng gamot dahil baka hindi na huminto ang pagkalalagas ng buhok ko. Ano ba mas importante, yung buhok mo o yung ikagagaling na sakit mo? Dok, pwede bang ihindo ko ng pag-inom ng gamot ko? Mrs., ginagawa ko lang yung walang kumaruputi sa inyo bilang isang manggagamot. Nasa inyo na yan kung susundin yung mga pinagbibiling ko sa inyo. Pero kung hindi nyo ako susundin, bahala na kayo. Mas importante naman kasi ang gamot eh. Oo nga, pero kung minsan naiisip ko, mabuti pa siguro tigilin ko na nga ang pag-iinom ng gamot. Para ano pa? Para pahabain ang buhay ko. Para patuloy ang paghihirap. Hirap na ako, Mare. Awang-awa na ako sa sarili ko. Parating ka po sa pera, parating nagmamakaawa. Kailan kaya matatapos ang pagtitiis na ito? Mare, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Huwag ka lang makakalimot tumawag sa Kanya. Mare, akala ko ba, sabi mo, umuwi na sila sa Batangas. Eh bakit nandito pa sila? Alam ko na ang sagot. Ayaw na nilang magkaabala ako sa kanila. Niloko ko ng anak ko. Niloko ako ng sarili kong anak. At kaisa-isang anak.
palabasin, ha? Anong gusto mo mangyari? Kailangan kitang makausap. Kailangan mo ako makausap, pero bakit idinaan mo pa sa barangay, ha? Anong gusto mo mangyari? Ano? Alam mo ang kailangan ko, Kanor. May sakit ako. Kailangan ko ng tulong mo. Tapos anong gusto mong gawin ko? Bantayan ka araw at gabi? Ganun ba? Hindi yun ang hinihingi ko sa'yo. Dahil alam kong hindi mo kayang ibigay yun. Pero bigyan mo naman ako ng importansya bilang asawa mo. Ibigay mo naman sa akin kahit bahagi lang ng karapatan ko. Bilang asawa mo. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong magpagamot. Wala akong obligasyon sa'yo, Sarod. Malaki ng anak natin. May sarili na siyang buhay niya. Malakas siya pa. Ba't kailangan ka pang umasa natin ng sustento? Bakit? Asawa mo ako, Kanor. Wala akong pera. Wala akong mabibigay sa'yo. Wala. Ano nga gusto mong gawin ko? Pamilya ka na, manindigan ka naman. Alam mo namang nanay ko yun eh. Alam mo may pag-amuyan ko. Ano ba naman? Ano, ganun na lang, ganun na lang. Eto na naman tayo, sawang-sawa na ako eh. Ano nga ang gusto mong gawin ko? Hindi ko nga alam kung ano sasabihin ko eh. Dani, manindigan ka naman. Pag sinabi mo pa yung gusto mo, bahala ka na sa buhay mo. O sige. Pumasok ka na sa kwarto na ako na pala makipag-usap. Pasensya ka na, anak ko. Nakakaabala ako sa inyo. Nay, alam kong masama ang loob niyo sa aming mag-asawa dahil umalis kami nang walang paalam. Pero sana naman Nay, naiintindihan niyo kami. Naiintindihan ko. Pero hindi mo na ako kailangang lokohin pa o pagtaguan. Ina mo ako, Dani. Ina mo ako. Nay, Bakit mo ako ginaganyan? Nay, hindi ko gusto mangyari ang ganito. Pero sana naman maunawaan niyo na may sarili na akong buhay. Nay, may sarili na rin akong pamilya na dapat pangalagaan at puusan ng atensyon. Kaysa sa inyo, Nay. Hindi ko hinihingi na aalagaan mo ako. Maliliit lang na bagay ang hinihingi ko sa'yo. Kaunting pagtingin. Kaunting pagmamahal. Kaunting respeto. Mabigat pa para sa iyo. Hindi ba kayang maibigay yan sa sarili mong ina? Sabihin mo sa akin, Dani. Naging masama ba akong ina sa iyo? Bakit ba ako ginaganito? Sabihin mo. Sabihin mo sa akin.
naniniwalang may dahilan ng lahat. Kung ano man yon, Diyos na lamang ang may kasagutan. Lovingly yours, Salud. Mga kaibigan, ang tunay na Aling Salud sa ating kasaysayan ay si Aling Tarsing. Aling Tarsing, buhay pa ho ba ang inyong mga magulang? Buhay pa ho. Pero nagkakausap kayo. Yung tatay ko minsan makausap ko. Yung nanay ko hindi. Pero malapit ho ba kayo sa kanila? Hindi ho. Bakit ho ganon? Ewan ko bakit hindi sila sa akin. Mahirap nila akong mahalin, ganun. Ewan ko. Nabanggit niyo sa akin kanina na iniwan kayo ng mga magulang niyo sa inyong lola. Bakit ho ganon? Ewan ko, hindi ko nga alam kung bakit. Pero yung lola niyo buhay pa po. Patay na ho. Patay na. Ano ho bang nararamdaman ninyo pagka naiisip niyo na parang halos palagi na lang kayong namamalimos ng pagmamahal? Naramdaman ko kung bakit ganun na lagi na lang ako namalimos ng pag-ibig, pati naman sa mga kahit sa pamilya ko, ganun. Ayaw ko ba, hindi ko maintindihan. Sino na ang tumutulong sa inyo ngayon? Yung pinsan kong nandoon sa Malinta, yun ang tumulong sa akin. Pero nakakahiya naman kung lagi na lang umaasa sa tulong. Nagkakausap pa ho ba kayo ng asawa ninyo at yung anak niyo? Yung asawa ko, kung tawagan ko sa telepono, ayaw makipag-usap. Yung anak ninyo? Yung anak ko rin, hindi kami laging nag-uusap. Mailag sa akin ngayon ang anak ko. Bakit gano'n naman ang reaksyon nila? Alam naman nilang may sakit kayo. Iwan ko ba? Sabi kasi nila, nagsinungaling lang daw ako, gumagawa-gawa lang daw ako ng sakit ko, ganun. Nakapagpatingin na ho ba kayo lately tungkol sa sakit niyo? Oo. Anong resulta? Ang sabi, may daw ako. May cancer. Ay leukemia nga. Oo. Tapos, ang sabi nila, ayaw daw silang maniwala. Dahil kung isama ko naman sila doon sa doktor ko para maniwala sila, ayaw naman silang sumama. Kumusta na ho ba kayo ngayon? Sa ngayon parang naka-recover na ako kunti. Hindi na katulad noon na lagi akong nahihilo. Saka laging namamasa yung katawan ko. Tapos nang naanuhan ko si Lord, parang marunong na ako magpakumbaba. Yung parang yung mga tao na nag-ano sa akin, parang nilalait ako. Marunong na rin akong pasensya sa kanila. Ano ang inyong natutunan sa inyong naging karanasan? Ang natutunan ko, kahit yung wala na yung mga yung lola, yung tiyo ko, yung anak ko, yung mga mahal sa buhay ko. Para na rin ako ngayon. Maligaya na rin ako ngayon dahil sa parang naano ko na sa Panginoon ang buhay ko. Kaya ipinasa Diyos ko na lang ngayon ang buhay ko. Natutunan niyo na ho ba na makapagpatawad sa mga magulang ninyo at saka sa mga kamag-anak niyo at mga mahal niyo sa buhay na parang medyo tumalikod sa inyo? Nagpatawad nga ang Panginoon sa ako pa kaya na inano lang ng Panginoon. Pinatawad ko na sila, wala na sa isip ngayon ang mga ko sa kanila. Nagkaroon po ng pagsisiyasat o study tungkol sa sakit na cancer. Kung hindi ho halos lahat po ng mga cancer patients na pinagtuunan ng pansin ay meron pong natitirang roots of bitterness and unforgiveness. Kung matututunan lang po sana natin ang lubusang makapagpatawad sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, magiging kagaanan po ito sa ating puso at magiging mabuti ho sa ating pangangatawan. Magandang hapon po sa inyong lahat.